ang gusto ko kay Bong Mangawa. Akala ko sabihin mo, Bong Bolero. Ganda lalaki. Kamukha niya kasi yung magiging guest natin mamaya. Oo. Akala ko baka mukha mo. Akala niya si, Santiago. Ha? Akala ko sabi mo Season. Yes, in the house. Guest namin mamaya. At nag-request sa akin si Meg na magpapapicture daw siya kay Oo naman. Lagi ko siya nakikita sa CCF. Pero kung makakalimutan nyo mamaya, hindi ka magpa-picture, pa-picture ka lang sa akin. Parang ganun din yun eh. Identical. Kapatid ko yan eh. The Prince, di ba? Vince, the Prince. Yeah. Dito na, sumilip na. Hi, Kong. Yeah. My brother from another mother. Yeah. The Prince. Magkawig ba? Okay, so ready na. Bago ka kiligid na, Meg. May ganun. Ready. Okay, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-11 ng Marso, taong 2015. Samahan niyo po kami sa pagdunghay sa mga pinakuling kaganapan sa iba't ibang sporting arena sa loob at labas ng bansa. Ako po si Dennis Principe. Dito sa aming programa, tiyak na mabubusog kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman po, si Meg Siozon. At habang nagsiselfie si The Prince, Commissioner Vince Season, ito muna ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Ateneo Lady Eagles winalis ang De La Salle Lady Spikers sa Game 1 ng UAAP Season 77 Women's Volleyball Finals. Rain or shine Elasto Painters, hindi mamaliitin ang struggling San Miguel Beermen sa kanilang matchup sa Biyernes. Floyd Mayweather Jr. posibleng taubin ni Pinoy ring sensation Manny Pacquiao dahil sa kawalan ng focus sa kanilang mega bout. NBA superstar LeBron James, hinirang na all-time assists leader ng Cleveland Cavaliers. Defending champion San Antonio Spurs, nagsalansan ng 6 na magkakadikit na panalo sa regular season ng NBA. At European champions Real Madrid, pasok na sa quarterfinals ng UEFA Champions League. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye mga nagbumusok na sports balita narito na sa PBA. Tatangkay ng rain or shine Elasto Painters na higpitan ang kapit sa second spot ng team standings sa PBA Commissioner's Cup. Ito ay sa kanilang matchup kontra struggling San Miguel Beermen sa Biyernes, kung saan tiniyak nilang hindi nila mamaliitin ang reigning Philippine Cup champion. Ang kabuang detalye ihahatid ni Haji Caaminio. Para kay Rain or Shine Elasto Painters combo guard Paul Lee, kailangan nang bumalik sa focus ng kanilang team sa nalalabing mga laro sa elimination phase ng PBA Commissioner's Cup. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ng Tondo Manila Pride na may mga pagkakataong pinoproblema ng Rain or Shine ang pagiging kampante. Kailangan maraming passion focus kami sa something kasi magandang matutest talaga yung character namin back to back. Matapos ang All-Star break, makakatapat ng Rain or Shine ang ilan pang mga powerhouse teams sa PBA. Bagamat nasa ilalim ng team standings, hindi umano nila mamaliitin ang San Miguel Beermen na susunod nilang makakalaban. Natagalo namin pag masyado kami nagkumplata kasi kahit sa simula sa ilalim yan. Kasi halos lahat sa San Miguel gumagawa eh. So, kailangan i-effect talaga kami dito. Kumpiyansa rin si Lee na magiging maganda ang takbo ng mid-season conference para sa kanila sa tulong ng locals at ni import Wayne Chisholm. Siguro, confident ako na malayo yung mararating namin na kailangan yung mga injury, yung kailangan trabaho talaga kami lagi, araw-araw kailangan tuwin namin yung mga ginagawa namin na nakakatulong para sa mga pagpalagi. Haharapin ng Yengyao mentored squad ang San Miguel sa darating na Biyernes sa Araneta Coliseum. Hawak ang kartadang 5 wins against 2 losses, kasalukuyang nakikisalo ang Rain or Shine sa second spot ng conference standings. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan.
Samantala, patuloy na nakikipag-agawa ng Philippine Cup runner-up Alaska Aces ng posisyon sa top 8 ng Commissioner's Cup standings. Kanina, tinalo ng Alaska ang Blackwater Elite sa score na 82-68. Pinangunahan ni Alaska import Damian James ang kanyang team matapos kumamada ng 29 points, 22 rebounds at 2 assists. Si naturalized center Marcus Dothit naman ang bumida para sa Blackwater na nagtala ng 21 points at 15 rebounds. Dahil sa panalo, hawak na ng Alaska ang kartadang 3 wins against 5 losses. Dumikit rin ang Aces sa NLEX Road Warriors sa standings na nakikipaglaban rin para sa posisyon sa playoffs. Ang susunod na makatapat ng Alaska ay ang Meralco Bolts sa Martes. Sa local basketball scene, nagsimula na ang aksyon sa hardcourt ng inilunsad ng PhilSports Basketball Association o FBA. Dito magpapasiglaman ng mga koponan mula sa iba't ibang lalawigan na eksklusibo niyong mapapanood dito sa telebisyon ng Bayan simula sa susunod na linggo. May report si Ms. Arian Malyari. May bagong kapapanabikan ang mga basketball fans at aspiring professional dribblers ng bansa sa pagsisimula ng PhilSports Basketball Association o FBA. Kagabi ay opisyal nang ipinakilala sa harap ng media at press ang pinakabagong local amateur league na pinangunahan ni PhilSports Basketball President LJ Serrano at League Commissioner Vince Hizon. Present din sa nasabing okasyon ang mga representatives ng 6 na koponan na kasali sa liga. Magpapasiklaban ng Pampanga Photon Tornadoes, Numero 1 Antipolo Pilgrims, Mighty Sports Apparel and Accessories, Racal Group of Companies, University of the Philippines Fighting Maroons at ang tingin ng lahat na pinakamalakas at team to beat, ang Laguna Busa Warriors, kung saan 2 former PBA players ang gumagabay sa team na sina former San Miguel Beermen forward Nick Velasco at Tokentex bigman Ali Peak. Really like to find players that just work super hard. I'm not looking for talented players. I'm looking for work ethic. I'm looking for character. I'm a defensive player, and I know through the years that defense is what wins championships. So that's one thing that we're trying to teach. It's a long process. We don't want to be known as the team to be. That puts a big bullseye on us, and then sets us up for a lot of failure. So we're really coming in at the bottom, and hopefully we can work our way up and develop through the conference and finish somewhere near the top. I feel really excited about it. Taking a step in the unknown because I've never done this before, and neither has Nick. But when you talk about life, I mean that's what it's all about. I never would have imagined that I'd be in a situation like this, but it kept popping up. So I figured, you know what, that must be a sign. I might as well go ahead and share some of what I've learned in my experiences and pass it on to the younger generation. Very exciting, especially itong ginawa ni Commissioner Vince Hizon for the FBA. And, me and Nick and Ali have been actually working out and been friends for quite some time and, form a team for Laguna and to the leadership of Nick Velasco. Kaya excited kami na makasama and be part of the FBA. Samantala, kapwa nagpahayag din ng excitement at taus-pusong pasasalamat ang FBA big men na sina Serrano at Hizon. Lalo pat may basbas at binigyang pagkilala ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP, ang PhilSports. We're really happy because, we've gotten this far and we're really happy, elated actually, if I can choose the words, with the partnership that we have with your network, and definitely we will be looking forward to the next games and the next conference seasons that we have because everyone's so hyped with the league right now, and of course we're doing well because of our partnership with PTV4. We're very thrilled to be associated with PTV, especially in our maiden season. It's a growing experience, I think, for both of us. I think the PTV will really strengthen their sports block, and for us, it's a great way to be, seen all around the Philippines. Of course, SPP. So we thank them for their support. Commissioner Sonny Barrios, who's the executive director, we really thank him for his support. Bernie Atienza, who's also been very supportive. We can't say enough about how good they've been to FBA.
Nitong Enero ay nagsimula na ang ilang aksyon sa FBA at sa darating na Sabado inaasahan ang Game 3 ng Liga sa pagitan ng Laguna Busa Warriors at UP Diliman Fighting Maroons. Sa nabuong partnership ng FBA at PTV Network, eksklusibong mapapanood dito sa telebisyon ng bayan ang lahat ng mga aksyon sa Liga sa susunod na linggo. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball, isang panalo na lamang ang kakailanganin ng defending champion Ateneo Lady Eagles. Ito'y matapos sa dominahin nila ang arch-rival De La Salle Lady Spikers sa Game 1 ng UAAP Season 77 Women's Volleyball Championship sa Araneta Coliseum kanina. Naitala ng Lady Eagles ang isang 25-18, 25-19, 25-19 straight sets victory upang palawigin ang kanilang thrice-to-beat advantage. Layo ng Lady Eagles na makopo ang back-to-back titles matapos na angkinin nito ang UAAP Women's Volleyball noong isang taon. Kanina ay nagtala si Ateneo hotshot Eliza Valdez ng isa na namang impresibong performance nang humataw ito ng 25 points. Samantala, ito rin ang 4th consecutive season na nagharap ang Ateneo at LaSalle sa UAAP Finals, kung saan isa na naman naging pinakamalaking factor na pumabor sa Ateneo ay ang pagkakabakante ng LaSalle ace player na si Ara Galang. Sa darating na Sabado ang susunod na paghaharap ng Ateneo at LaSalle para sa Game 2 ng UAAP Season 77 Women's Volleyball Championship. Sa boxing, malaki ang paniniwala ni Golden Boy Promotions founder Oscar De La Hoya na posibleng bugbugin ni Pinoy ring sensation Manny Pacquiao na si Pretty Boy Floyd Mayweather Jr. sa kanilang May 3 mega bout. Ito'y dahil mo sa pagkasira ng focus ng undefeated American boxer, bunsod ng sobrang pag-iisip sa kikitaing pera. Ang kabuang detalye ihatid ni Ms. Judith Caringal. Mapunta man ang malaking kita ng laban kay Floyd Mayweather Jr., maaari naman itong magdulot ng malaking bentahe para kay Manny Pacquiao. Ito ang paniwala ni Oscar De La Hoya, isa sa mga boxers na parehong nakalaban ni Pacquiao at Mayweather. Paniwala ni De La Hoya, maaaring mabawasan ang focus ni Mayweather kung patuloy nitong iisipin ang bawat pera na kikitain ng kanilang laban. I know one fighter's thinking legacy, history, my performance inside the ring, wanting to win and impress, and the other fighters thinking business and numbers, and so I have to go with the actual fighter, the actual fight itself, obviously with Manny Pacquiao. Si De La Hoya ang isa sa iilang mga boxers na nagkaroon ng pagkakataon na makalaban sina Pacquiao at Mayweather. Kaya naman isa lamang siya sa iilang mga masasabing eksperto pagdating sa pagsukat sa galing ng 2 pound for pound title claimants. Para kay De La Hoya, lamang man sa skill si Mayweather, hindi maaaring maliitin ang anumang bentahe mayroon si Pacquiao sa sinasabing fight of the century. My head goes with Floyd because of his boxing ability, because of once you get hit, he's gonna maybe get on his bicycle and make it an easy fight for him. Who knows? But it's Manny Pacquiao's time. It's Manny Pacquiao's turn, and it's just up to him. I mean, I can say whatever I want to say, but it's up to him. Who's hungrier? I think Manny Pacquiao's hungrier. Sa ngayon ay puspusan na ang paghahanda ni Pacquiao at Mayweather para sa sinasabing richest fight in boxing history na magaganap sa May 3, Manila time sa MGM Grand Garden sa Las Vegas. Bukas ay muling maghaharap ang dalawang boksingero para sa isang press conference, ang una at huling pagkakataon na press con na gagawin para sa labanang ito. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, hindi nawawala ng pag-asa si World Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes na magkakaroon siya ng pagkakataong makalaban ng mga World Boxing Champions na gaya niya. Ito ay kahit pa obligado siyang idepensa ang kanyang titulo sa mga mandatory challenges. Kabilang na dito ang kanyang laban sa gaganaping Pinoy Pride Series. May report si TJ Padua. May nakalinya man na mandatory title fight matapos ang kanyang darating na laban, umaasa pa din si World Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes na makakalaban niya ang mga kapwa World Boxing Champions. Ayon kay Nietes, handa siyang harapin
ang anumang obligasyon na dapat niyang gawin bilang isang WBO light flyweight champion. Sa ngayon ay abala si Nieto sa paghahanda para sa 12-round title defense nito kontra Mexican Gilberto Parra ng Mexico ngayong March 28 sa MOA Arena. Matapos nito ay kinakailangang itaya ni Nietos ang kanyang titulo sa isa pang Mexican na itinakda ng WBO bilang mandatory challenger na si Francisco Rodriguez. Sa akin lang, kung sino pang mga champion siguro, yun ang gusto kong kalabanin. Like sa mga flyweight champion, sa katimbang kong champion, gusto kong kalabanin. Si Nietos ang magbibida sa nasabing March 28 card na 30th edition naman ng highly successful Pinoy Pride Boxing Series. Kasama sa card si comebacking former world champion Nonito Donaire Jr. na magsisilbing unang laban nito matapos ang knockout defeat na kanyang nalasap kay Jamaican Nicholas Walters noong October 2014. Hindi naman alintana ni Nietos na makasama si Donaire sa nasabing card na sa tingin ng Murcia native champion ay makatutulong upang lalong dumami ang manonood ng kanilang event. Hindi naman ako nag-expect na ganyan. Kung ano lang yung maaabot ko, yun lang. Hindi na ako mag-expect na kung more than sa kasikatan or ano, yun, kung ano lang maaabot ko. Magkasabay na nag-e-ensayo sina Nietos at Donaire sa Ala Boxing Gym sa Cebu. Si Nietos ay nasa ilalim ng patnubay ni former boxer Edmund Villamor habang ang ama ni Donaire na si Nonito Sr. ang tumatayong exclusive trainer ngayon ng 5 Division World Champion. Para sa PTV Sports, EJ Padua, Colegio de San Lorenzo. Samantalang tuloy po ang pangarap ni two-time Olympic gold medalist Zhou Shiming ng China na manalo ng World Boxing title. Ito'y kahit na nakalansap ng unang talong si Shiming kontra IBF World Flyweight Champion Amnat Ruenrong ng Thailand nitong nakaraang Sabado sa Macau. Ayon kay Shiming, hindi siya nawawala ng pag-asa kahit na nauwi sa kabiguan ang kanyang unang world title attempt. Matapos may panalo ang lahat ng kanyang 6 na pro fights, ay binigyan si Shiming ng world title opportunity laban kay Ruenrong. Ngunit hindi umubra ang tikas ni Shiming nang paglaruan lamang ito ni Ruenrong sa kanilang 12-round title fight na ginanap sa Kotay Arena. Dahil sa panalo ay naitaas si Ruenrong ang kanyang unbeaten record sa 15-0, 5 dito ay natapos ng knockout. Samantalang bilang pagsuporta sa kanyang karir, itinakda na ng kanyang American promoter ang susunod na laban ni Shiming. Ayon kay Top Rank Big Boss Bob Arum, nakareserba na ang July 18 fight date para kay Shiming sa Kotay Arena. Hindi man direkta ang world title fight ang susunod na laban nito, tiniyak ni Arum na isang stepping stone para sa isa pang world title shot ang malamang na ilinya nila kay Shiming ngayong Hulyo. Sa tennis, nakatakdang sumabak si Filipino smasher threat Hughie sa gaganaping Miami Tennis Open sa Florida ngayong buwan. Ito'y matapos ang matagumpay na tennis stint ni Hughie sa katatapos lamang na Asia Oceania Davis Cup kontra Sri Lanka. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Ibinaling na ni Pinoy smasher threat Hughie ang atensyon sa paparating na Miami Tennis Open sa Estados Unidos sa darating na Marso 25. Mula sa impresibong showing sa Asia Oceania Davis Cup katapat ang Sri Lanka nitong linggo, wala sa plano ni US-based Hughie na mabakante, lalo pat puno na rin ang calendar of activities ng ATP ngayong season. Sa panayam ng PTV Sports, ibinunyag ni Hughie na target niya ngayon na mapataas ang kanyang ATP standings, kung saan siya ay kasalukuyang rank 60 overall. Si Hughie ay na-lay off ng ilang buwan mula sa natamong injury na naging hudyat para sumadsad ang kanyang doubles rankings career high mula sa number 20. Going to the States and playing Indian Wells and Miami, the Masters events. So yeah, it should be fun. I've been playing and traveling nonstop the last few months to the Australian Open and other tournaments. So yeah, I'm excited to get back and move back up the rankings. So I was hurt at the end of the year a little, but now I'm back and playing all the tournaments. Bukod sa Miami Open, inilahad din ni Hughie na tiyak na ang kanyang kampanya sa paparating na Southeast Asian Games sa Singapore sa Hunyo. Hopefully
hopefully we'll have the same team for SEA Games and everybody will be ready. Yeah, we have a very good group and I'm excited to play obviously SEA Games and the next Davis Cup tie right after that. Sa ngayon ay babalik na si Yui sa Amerika upang ipagpatuloy ang kanyang preparasyon sa mga naka-lineup niyang game schedule ngayong taon. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene sa basketball. Umakyat sa 6th spot ng team standing sa Western Conference ang reigning NBA champion San Antonio Spurs. Ito'y matapos na talunin nila ang Toronto Raptors sa harap ng home fans sa AT&T Center kanina sa score na 117-107. Tumikana si 2014 Finals MVP Kawhi Leonard ng game-high 24 points, 11 rebounds at 5 steals, habang nagdagdag naman si point guard Tony Parker ng 23 markers para sa Spurs. Hindi naman naging sapat ang 32 points si guard Kyle Lowry para sa Raptors na tinangkapang humabon sa 4th quarter ng laro. Dahil sa panalo, naungusan ng San Antonio ang Dallas Mavericks sa standings, hawak ang kartadang 40 wins against 23 losses. Nasadlak naman ang Toronto sa kanilang 4-game losing streak. Ang susunod na mga katapat ng Spurs ay ang LeBron James-led Cleveland Cavaliers sa darating na Biyernes. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Haji Kaaminyo. May bago na namang milestone na nakupo si Cleveland Cavaliers star LeBron James sa National Basketball Association. Ito'y matapos na hirangin siya bilang all-time leader sa assists department. Nakuha ni James ang kanyang 4,207th dime bilang Cavalier sa kanilang laban kontra Dallas Mavericks sa pamamagitan ng 3-pointer ni James Jones sa second quarter. Dahil dito, naungusan ni James bilang leader si Mark Price. Bukod kay James, 7 players lamang sa NBA ang naging all-time leader sa points, assists at steals para sa kanilang mga franchise. Sa football, nakaligtas ang European champions Real Madrid at abante na sa quarterfinals ng UEFA Champions League. Ito'y sa kabila ng pagkatalo nila kontra Schalke sa score na 4-3 sa harap ng home fans sa Santiago Bernabeu Stadium. Mistulang nasayang ang pagkakataon ng Schalke na pumasok sa quarterfinals nang mapigilan ang kanilang goal sa huling 6 na minuto ng laro. Lumamang muna ang German squad sa first half bago ang equalizer ni Cristiano Ronaldo. Nangako naman ng Real Madrid na babawi sila sa kanilang susunod na asignatura. At sa golf, nakatakdang bumalik sa Los Angeles, California ang hosting ng PGA Annual Grand Slam of Golf sa darating na Oktubre. Ito'y matapos na i-anunsyong isasagawa ang kompetisyon sa Trump National Golf Club. Dito inaasahang lalahok ang 4 major championships winners kabilang na ang defending champion na si US Open winner Martin Kaymer. Sa nakalipas na 6 na taon na isinagawa ang Grand Slam sa Bermuda Sport Royal Golf Course. Magsisimula na ang aksyon sa Oktubre 19 hanggang 21 ngayong taon. Para sa PTV Sports, Haji Kaaminyo, Telebisyon ng Bayan. Alright, at punong-puno yung ating balitaan, ano? Oo. Tsaka maganda rin yung balita natin regarding Ateneo Lady Eagles. Oo. So, isang panalo na lang sila. Oo. Panalo, champion na sila back-to-back. Ano ba prediction mo when it comes to volleyball? Maganda malaman natin from our viewers kasi yun ang ating question of the day. And the question of the day is, matapos walisin ng Ateneo sa Game 1, ano pa ang nakikita mong tsansa ng De La Salle Lady Spikers sa UAAP Season 77 Women's Volleyball Finals? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Yan. At yung tanong mo, Meg, maganda. Alam mo, marami kasi tayong mga viewers. At marami yung mga volleyball fans na talagang alam nila yun tinatakbo ng sport na yan. So, galing sa kanila, malalaman natin. No? Pero bago yan, ito ang mas kapanap-panabi. Iyon ang ating sports chat segment dahil no less than the Prince, the original Prince. Ikaw lang, hindi ka original. Hindi original. Okay na yung
Okay na yung magkamukha kami. Happy na ako. Okay. Vince Season is in the house. At makakasama niya si Haji Camino sa ating Sports Chat segment. Pag-usapan po natin FBA na hindi po ito basta-basta liga. It is a league that is sanctioned and recognized by the Samahang Basketball ng Pilipinas. So may voting rights ba kayo if ever? Mamaya malaman natin yan. Okay. So, yan at maraming pang iba. Sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. Welcome back po sa inyong paboritong PTV Sports. At gaya nga ng sinabi ni Idol Dennis Principe kanina, kasama ko ngayon ang original, walang kapares, yung tunay na prince at kilabot ng basketball fans ng kanyang henerasyon. Makakasama po natin live sa ating studio, walang iba kundi si Vince the Prince Season. Hello, Idol. How are you? It's nice to be here. Yeah, thanks for welcome inviting. to PTV Sports. And I also like the other prince. Dennis Principe. Dennis Principe. It's been a while since we last met, di ba? Yeah, it's been a few weeks since you actually went to our opening. Yes, alam niyo mga kaibigan, kaya narito si The Prince ay bukod kasi sa sa pagiging isang magaling at mabuting husband ay may pinagkakaabalahan po siya ngayon. At ito po yung tinatawag na Phil Sports Basketball Association o FBA. At malalaman natin sa kanya kung para saan nga ba ito at anong klaseng liga ba ito. Isa na namang kapanapanabik na basketball para sa ating mga kababayan. So Vince, tell us kung anong meron sa FBA. Well, FBA is a new league. It's sort of different from other leagues in the sense na it's regional. We have teams from all around the different regions, especially right now, Mega Manila. It's amateur. We go directly through SPP or Samahang Basketball na Pilipinas, yes, all the way up to FIBA, Geneva, Switzerland. And it's grassroots. We require half of the team to be from the areas represented. So talagang what we're really trying to do is really get the sports aficionados to, number one, discover new talents sa probinsya nila. Tapos, after they've discovered them, develop them, turn them into really good players. Kasi the real hope there is na one day they'll graduate and get drafted siguro into the PBA or all the way siguro sa Gilas Pilipinas. Pero you know what, that's what I love about it kasi grassroots, regional, kasi alam naman natin there are many players na magagaling na galing from the provinces, di ba? Yes, I agree. I've played basketball my whole life, and I've seen some of the best players that you've never heard of are in places na they just didn't get discovered. Dito sa FBA, I think this is really a platform for players, new players, to really get a chance to show their wares to potential possible scouts or coaches that might be interested in them in the future. And here, I think they'll have a chance to really hone their skills. Refine their skills, get better, and then, like I said, hopefully one day they'll all get drafted. Let's talk about the league itself. How many teams yung naglalaro para sa FBA, Vince? All right. Right now we have 6 teams. We're quite proud because that was our target to get 6 by the first conference, and we've done that. If I may mention the teams, we have Pampanga Photon, the Tornadoes. We have Metro Racal, Ato Center Artemis. We have UP Diliman representing Quezon City. We have numero uno Antipolo, who's Antipolo Pilgrims. Of course, the Pilgrims. Yes. We have Laguna Busa. They're the Warriors. That's the coach. The coach of that team is Nick Velasco. Assistant is Ali Peak. So former PBA player. No? We have guys with more than 10 PBA championships coaching that team. I'm sure that team can do nothing but learn from them. Wow, the Laguna Busa. No? So how does FBA differ from other leagues or other basketball organizations? Well, unang-una, like I said, we're regional. I think the other leagues are really more on the commercial, representing different products, etc. We're really
targeting regions, first of all. That's one way we're different. We're grassroots. We require, again, half the team to come from the 50%. But I think the thing that really separates us is the amateur status. We don't go through all the other channels that the other leagues go through, being semi-pro or pro. We go directly through SBP, and they've been so supportive. I can't say enough about the efforts of Bernie Atienza and former commissioner. Okay, let me just ask this, kasi Laguna, Antipolo, Pampanga, do they have their own home courts like sa National Basketball Association, sa NBA? Kasi it was just curious kung... Yeah, actually all the teams are required to host home games as well. But like right now, for example, Pampanga's gym is not quite ready yet. So siguro in the first half of this conference, they'll be playing in a different gym, which is okay for this conference. They're doing the right things. They're getting ready for succeeding conferences, and we're also our hopes are high for more growth and more improvements in the league as time goes on. So siguro para mas ma-feel yung home crowd na. Yeah, when you're definitely. playing in front of your home fans talagang. Yeah, you know that. Exactly. I played in one of those leagues that was very regional, and I felt it the way it was when you visit quote-unquote enemy's gym and you get booed at. It's not that fun. It was the first time in my career I was booed at. But anyways, that's part of it. That's what the home team really will support their team. Because no matter what, you won't ever say I'll never support where I'm from, because you're from there. So that's your team. Alright, pag-usapan naman natin ngayon yung mga mechanics about the league, the FBA. Meron ba tong elimination phase, or how does it work? Right now we're in the elimination phase. We have a double round robin, then we go to a semifinals and then to a finals. So we're a pretty straightforward league. We're just trying to run a good, clean league. That's we have SBP, FIBA referees, all FIBA rules. We're really on track with FIBA. Yes, kasi very ang officiating, alam naman natin. So, yung mangyayari sa elimination phase, double round robin yun. Tapos pagdating ng playoffs, knockout game ito? Yes, it's like like the Final Four in the States. Okay. It's make or break. You play one game, if you don't make it, you're gone. So that's what's good about it. I mean, it's really puts a lot of pressure, I guess, on one game, and I guess the team that's the hottest at that point will go all the way. Okay. So will there be other teams na magjo-join, or are you planning to expand your league? Alam mo, even kahapon, I was getting calls, and I had to basically say, I'd love to have you join right now, pero we just cannot, because the scheduling's already done for this conference. Okay. But in succeeding conferences, we're more than welcoming them. So again, we're looking at the future of that's pretty bright for FBA, of more teams. We want to expand if we can. Again, we're doing it sort of a feasibility way. I mean, we want to make sure that we can handle it. We want to make sure everything is run properly. But for those who want to join the league, paano yung gagawin nila? Will there be any requirement for them? Well, first of all, yeah, they can. Well, of course, there's a franchise fee and all of that, which is, I think it's pretty affordable. It basically just covers our television coverage and other expenses. But it's pretty minimal. And then they can actually check out we have a website, www.fba.ph. They can check us out. We're also on Facebook and Twitter if they want to know whatever they want to know about FBA or FBA League. Siguro this will be the most important thing na kailangan nilang malaman. Papalabas to. This will be televised dito po sa inyong telebisyon ng bayan. Yes, absolutely. We want to thank PTV for their great support for this is a grassroots initiative of ours called the Phil Sports, or FBA. PTV has been very supportive, and we thank them for everything they've done. And I want to call out a few special people like Eric and the rest of the great marketing and sports block dito sa PTV for really helping us to let people know that there's an alternative. There's something different out there. FBA might be a league for new talents. So when will this be televised on PTV? I believe next week already will start airing. So by that time, you guys can check us out. You'll see that the crowds are really into the games. We've had one buzzer beater already in overtime, and it was very cool. It was very interesting. You want to thank other people who made this very possible? Oh wow, I can't. The list is so long, but of course, in our immediate office, of course, there's our president. In LJ Serrano and Mark Cruz, and all the rest of the guys in our
office that have really worked so hard, tirelessly, underpaid, just like all of us. But we're doing this for the love of the game. This is the transfer, whatever we've gotten throughout the years in basketball. We want to give it to the next generation. Of course, our apparel sponsor, Titan, they're very nice to us. And all the different sponsors, we hope that you will also keep coming in and supporting the initiative we have for FBA to really upgrade and elevate basketball in the Philippines through grassroots sports. Vince, that would be very exciting. I'm so excited about it. Sana mag-expand pa yung league at sana marami pa tayong mga ma-discover na new talents, aspiring basketball players around the country. Thank you very much, the Prince, Vince Hizon. Thank you so much. Grabe, magkamukha pala kami sa personal. Idol. Thank you very much. That was Vince Hizon, mga kaibigan, ng commissioner nga ng Sports Basketball Association or FBA. Mapapanood na ninyo next week dito lamang po sa inyong telebisyon ng bayan. At sa amin pong pagbabalik ay sasagutin na natin o babasahin na namin yung inyong mga katanungan para sa ating question of the day. At syempre ang bagong-bagong inaabangan ninyo lahat, ang ating meme of the day. Yan at marami pa pong iba sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. Okay. Alright, at nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Kamusta na? Nag-nosebleed daw siya. Grabe. Parang ako lang yung kausap mo eh. Teka na, pupunas lang ako. Isipin mo lang ako yun, ikaw naman. Kaya pinahirapan mo sarili mo. Nakakapawas eh. Teka nga, andali. Meg, ayusin natin yung internet natin. Ikaw ba naman? Hindi ko nasabi sa'yo, hindi kita nabigyan ng tip eh. Ganun lang yun eh. At saka dapat daw hindi ka kinakabahan. Dennis the Prince ng kausap mo eh. Yes. Ayan, wala tuloy tayong wifi. Grabe. Pero alam mo, exciting nga yan. Yung FBA na yan. Mapapanood na nila next week. Oh, nakita mo si Vince Hizon, umiikot pa. Oh. Mga kaibigan niya kasi yung mga yun eh, mga nakasama namin dito sa... sobrang bait. No, wala tayong masabi dyan kay totoong tao yan, totoong tao. Yung mag-asawa actually. Of course. Oo, okay. So, habang chinecheck yung ating Wi-Fi connection, Meg, excuse, basa muna kayo sa ating question of the day po natin. Question of the day is matapos walisin ng Ateneo sa Game 1, ano po ang nakikita mong tsansa ng De La Salle Lady Spikers sa UAAP Season 77 Women's Volleyball Finals? Kaya pa ba? Kaya pa. Mabigat. Pero yun, kung titingnan mo kasing mabuti, considering na wala si Ara, tapos tries to beat Arana, tapos tries to beat pa ang Ateneo, di ba medyo, hindi pala medyo, mabigat talaga. Pero di ba nga, gaya na nga ng sinasabi nila, nakayanan din naman ng Ateneo last year. Oo, pero kompleto sila nun. Ngayon kaya, nakakabalik kaya? Ateneo nga yun eh. Oo, makakabalik kaya ang De La Salle na magre-rely sa kanilang mga key players, sa kanilang mga supporting cast. Malalaman natin yan sa Sabado. Sige, basa muna kayo. Diyan sa inyong mga RC, Android phones. Sa'yo din naman. From RC Oranyo, sabi niya, gaya ng kasabihan, sa basketball, bilog ang bola. Yes. Ganon din sa volleyball, bilog ang bola. Walang susuko. Yun naman. Tama naman, bilog na ang bola. Pwede. Ito gusto ko sinabi ni Gabriel Garcia Kaasi Lavin. Lavin ha? The rookies of La Salle. Kaya kasi nilang makipagsabayan. So ang nakikita niyang key or yung chances, yung magiging performance ng rookies. Nakita mo yung mga viewers natin ha, nasisilip nila yung mga ganon, di ba? Correct. Tsaka yung mga tanong kasi natin, di yung, La Salle, kaya. Yes. Oo, hindi. Nagbibigay sila sa atin ng kanilang, tama. 2 cents worth. Yes. From John Christian Talatala, Bangsingit. Tala-tala. Wala nang pag-asa kahit anong mangyari ang lakas ng Ateneo. Okay. So talagang siya, It's a sealed deal. DOA na para kay Bangsingit. Hindi na makakasingit ang De La Salle. Kasi yung Saturday, make or break na for La Salle. Ayan. May isa pang laban. From Jefferson Go, wala na po sigurong pag-asa ang La Salle this year because Ateneo is stronger and they play as one team. Jefferson Go, kaano ni Eric Goy. Kuya Eric Goy.
Alright, from Dindo Abregana, para sa akin, mahirap talagang talunin ng Ateneo kasi nandyan pa si Valdez. Grabe. Lalo na ngayong injured sa Galang, para sa akin, tapos na ang serye sa Sabado Championship na. Napabati naman yung Abregana family sa Taguig City. Grabe si Eliza, no? Exciting yung meme natin, mamaya. Siya na ang MVP. Oo, siya reigning MVP eh. Eliza Valdez. Sabi ni Kenneth Mirafuentes, alam ko pong kaya yan ng DLSU kasi parang binaligtad lang yung nakaraang season na sila ang liyamado pero tinalo pa rin sila ng Ateneo. Yan. Yes. So may pag-asa pa. Oo, sa palagay niya. Kaso nga, Ateneo nga gumawa. Ito positive naman siya from Rod Ramos de Leon. Teamwork, hard work, huwag na isipin yung una nilang pagkatalo. Pwede. Moving forward. Pero dapat, yung napanood ko yung game kanina, parang dapat nilang kalimutan nyo. Kasi, learn from mistakes. Parang wala silang makukuha doon sa game na yun. Parang, hindi sila ganun ka-organize. Saka parang walang, alam mo, walang gigil. Pwedeng may pressure sa kanila. Tingin mo? So, pwede rin affected rin sila sa nakikita nila sa sideline si Ara, nanonood lang. Oo, parang siguro nawalan sila ng Pero si Ara nagko-coach pa, di ba? Oo. Kumbaga, nandun pa si Ara kahit na may... Tsaka naka-uniform? Oo. Diba? Ang kaibahan lang, meron siyang dito sa kanyang knee. Oo, dahil yung namamaga. So, kailangan pang mawala yung maga bago operahan. Correct. Okay. Which will take about 2 weeks. 2 to 3 weeks siguro. Yes. From Nosa Sawal. Game 1 pa naman. Si Nosaj. Si Jason. May dalawa pang chance. Dapat i-perfect nila ang execution, receives, and tactics upang mapanalo nila ang Game 2 hanggang Game 3. Hi, Poging Sir Dennis at Sir Haji at Gandang Meg. Hoy! Hello. O yan, okay na. Direct yung ating, okay. Ano ba? Internet. Okay na ba tayo? Ayan. Okay na. From Gabriel Garcia Lavin. Sabi niya, the rookies of LaSalle. Kaya kasi nila makipagsabay na. Nabasa na. Nabasa na yan natin kanina. Anyway, sige. Iyan pa natin Sige, baba mo pa. Ako na magbababa. Baba pa natin. Yan. Sige. Dito na tayo kay Ron Lumidaw. Ayan. Start tayo dyan. Ayan. Sige. Sabi ni RV Areños, kaya yan, tiwala lang. Oo naman. Sabi nga niya, tiwala lang Animo Lasal. From Adrian Goyo, kaya nila yan, basta tiwala. Ganun din, puro Slim kaya. Chan. Sige ba naman, Slim Chan? Sige, kaya yan. May team siya. Ipakita na natin. Hindi, wag yan. Ayan tayo. Volleyball to eh. Itong kay Limuel, nabasa mo na to? Ha? Hindi pa. Meg, sige yan. Hindi na po. Makakahabol ang De La Salle sa Lady Eagles. Pero po, pag natalo na Lasal, ang Lady ay pwede pa rin po dahil sa kanilang strategy sa paglalaro. May tawa na naman siya. Pakibati na lang po ang Celda family at Agoncillo family. Para sabi niya... And hi rin sa Resti Macabulos family. Hindi na, no? Ang ganun eh. At madaming tawa, Okay. Okay. Sige, basa pa. Hyper. Ron, sige. Okay, sino muna? Si Ron Lumidaw muna. Baka mahirapan na sila dahil wala po yung best player nila samantalang kompleto at malakas Ateneo. At maiba po, Sir Dennis, di po ba kayo kinabahan kay Pacman? Kasi biglaan na lang po pinupulikat sa training. Di kaya maka-apekto yun sa laban niya? Hindi naman kasi yung pulikat, matagal niya ng problema yun. Kay Eric Morales pa, problema niya lang talaga yun. Pero every time, nagagawa naman ng paraan. Tsaka weather din, sa LA. Oo, yun ang pang isa. Nakaka-apekto rin yun. Pero hindi naman okay naman. Wala namang problema. Dati na talaga. Dapat matakot si, maganda yung sinabi ni Oscar De La Hoya kanina, di ba? Oo, gawin mo, isip mo yung revenue. kakaisip ni Mayweather na magkano kikitain, ano yung sa akin. Kita ko na malaki. Sabi ni Mayweather, sabi De La Hoya, sige, isip ka ng isip, yung isa nag-i-ensayo na. Ensayo lang iniisip. Ako siguro habang naggagano si Mayweather, yes! Baka yun yung motivation niya habang nagpa-practice siya. $1 billion. Sige, sabi ni Pacquiao, sige, sa'yo na lahat ng ticket. 50 lang sa akin. Sige. Mas lamang sa complete sige na lahat ng pera. Sige. Ikaw na una sa billboard. Sige.
Uy, magkakaroon na sila ng pre-fight conference, ha? With the shoulder niya. Malapit na. Oo. Ano na tayo? Yung ating meme. Meme of the day. Gusto makakita ni Coach Art Agustin. Pinaghandaan namin mabuti itong meme of the day, mga kaibigan. Ilang buwan namin pinaghirapan to. Ha? Nasaan na? Sige, ang ating meme of the day. Go ahead, Coach Art. Tayong first Pilipina sa NBA. Galing ni Valdez, na? Oo. Ganun kalupit. Pati superstar ng NBA kayang butatain. Ayan. So, wow, ang lalim medyo bumawi si ngayon si Haji dahil kahapon niyari niya si Bo Belga. Oo. Nakakita nyo naman. Top story, rain or shine. Tapos. Bawi yan. Top story, rain or shine. Ba't di mo in-interview si Bo? May number ako. Meron ako number kay Bo. Tsaka bait yan si Bo. Actually, lahat sila doon mabait. Talagang si Paul lang yun. Okay na raw. Tatawagan natin kanina. Yeah, wrap up na. Ayos na. Inabot na naman tayo. Paraos na tayo. Okay, so inyong mga pasalamat, mga kids. Siyempre, maraming salamat sa View Blend, Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, J. Lucera for Hookup Watches, Mr. D. Friend of California, Bo, St. Luke Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Okay, ako na mabatiin ko si Rod Ramos de Leon, sino ba ito? Si Jonel David, si Lawrence Rivera, batiin din natin. Maraming salamat po sa inyong pag-tune in sa Pantua Family, dyan po sa Liano sa Caloocan City, kay Lance. Hello, baby Lance, na magaling na mag-swimming. Tapos batiin ko lang din yung De Los Santos Family, si Owen, na malamang kumakain na naman ngayon. At De Los Santos Family, si Marikina City, Mama, I love you. Si Papa, I love you. At kay Miss Aiza. Yan, hello. Okay, nagpapabate, mga kaibigan. Nanonood ngayon dyan sa camera 2, si Boss Mandy. Andito sa camera 3, si Jericho James Santiago. Santiago. JJ. Dito sa camera 1. Kanina lang, ba't wala na dyan? Nag-break na. Saya-saya lang kanina yan, ha? Oo nga. Ayan, score ng ano pala? Kausap lang kanina yan, ha? Ba't wala na dyan? Nawala. Ano? My wife, Queenie, I love you. Prince Zian, Prince Zoe. Kay Mami Base, thank you very much. At kay Mami G, get well soon. May dinaramdam yung aking mami, pero ano lang yan, ubo-ubo lang yan. Kay Daddy Dan, thank you very much. Yan. Okay. Yung score, 42-35 in favor of Barangay Ginebra. Masaya ang barangay ngayon, pero 7 lang yan. Nung Philippine Cup, yun lang time na naglaban sila, hinabol ng NLEX. Hinabol ng NLEX yun. Ang lamang nanalo pa ang NLEX. Okay, so hanggang dito lang po muna, mga kaibigan, ang ating programa sa Samantala Sports Radio. Kalas na tayo. Ako po si Dennis Principe. Meg Siazon. And Haji Kaaminyo. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports.